Manalangin. Ama, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung nakaraang pag-aaral, nung nakaaling ko, pinag-aralan na po natin ang mga bagay-bagay tungkol sa pananampalataya, sa mga pangako ng Diyos. At ngayon po ay mga obedience na pag-aralan na po natin. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin po ngayon ang mga pag-uusig ni Satanas sa mga Kristiyano. Sabi rito, ang sabi niya, si Satanas sa isang tunay na buhay na kumikilos na kaaway. Buksan po natin ang Pedro 5 verse 8 and 9. Kayo'y maging mapagpigil. Pedro 5, 8, 9. Sabi niya rito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umaatungal, ay kumagala o mahanap na masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Sabi niya rito, kung hindi po natin lalabanan ang dyablo, magugulo po ang lahat sapagkat nilalabag po natin ang Diyos. Sabi niya rito, inuusig ni Satanas ang bawat tunay na Kristiyano ng Diyos. Ikaw, ako, ay hindi itinatangi sa mga bagay na ito. Kahulugan ng labanan, matagalan o mapagtiisan o pagiging matatag laban sa matagalan o mapagtiisan o pagiging matatag laban sa kaaway. Kahulugan ng mapagpigil, pagiging mahinahon, maliwanag ang isip, laging handa. Kahulugan ng mapagpuyat, pagiging gising, mapagbatsyag, gaya ng isang tanod na nagbabantay, laging nagmamasid at nakikinig sa pagsapit ng kaaway. Si Satanas ay sinungaling, mamatay tao, laging nagtutulot ng pagkakahiwalay-hiwalay, mandaraya, umaunga na leon, o kaya'y mapagkangwaring anghel ng kaliwanagan. Marami ang lumalaban sa pagsasabi lang, magtitiwala na lang ako sa Panginoon at hindi papansinin si Satanas. Marami po, check, ganun lang po. Amen. Sinabi ng Diyos, magpakalakas kayo, tumayo kayo, bunutin ang inyong tabak, lumabang kayo at magtagumpay. Hindi lamang ang mga bayani ng pananampalataya ang dapat lumaban, kundi ang bawat Kristiyano din naman. Nagsimula ang digmaan ng Diyos at ni Satanas sa Isaiah 14 at Ezekiel 28 at nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Ano po ang mga pag-uusig ni Satanas? Ito po yung mga paraan ng mga pag-uusig ni Satanas. Una po ay sinisira ni Satanas ang ating isipan. Ito po ay mababasa natin sa Korinto 4:4. Binulag ni Satanas ang mga mata ng mga hindi paligtas. Ngayon, nakikipagbuno sa isipan ng tao si Satanas at sinisikap niyang mailagay ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pumapasok si Satanas sa isipan sa pamagitan ng mga maling kaisipan, impression, idea na nakintals ng pag-iisip, sinasabi sa kasulatan na kung ano ang isip ng tao ay ganun din siya. Maaaring pasukin ni Satanas ang isipan natin sa pamagitan ng kapaitan, hinanakit, pagkabigo, sa pag-ibig, sa paaralan at trabaho at pagmamataas at iba pa. Sa pamagitan ng kamatayan, pangalawa po, sa pamagitan ng kamatayan, si Satanas ay mamamatay tao at pinapangyari niya ang mga sakuna upang makuha ang buhay ng sangkatauhan. Hawak ng Diyos ang susi ng kabuhayan at kamatayan, ngunit kung minsan, ibinibigay ng Diyos ang kapangyarihan ito kay Satanas. Ito po ay mababasa natin sa Job 1 verse 12. Ibinigay ng Diyos kay Satanas ang kapangyarihan, wasakin ang pamilya ni Job. Ito po ay dahil dito sa Job 1 verse 18 at 19, namatay ang kanyang anak na lalaki at 3 anak na babae nang bumagsak ang isang gusali. Sa pangatlo po, sa pamagitan ng pagpapakamatay, sinikap tuksuhin ni Satanas si Kristo na magpakamatay sa pamagitan ng pagtalon mula sa ituktok ng templo. Ito po ay mababasa natin sa Mateo 4 versikulo 6. Paano po natin mapaglalabanan ang dyablo?
Kilalanin iyo bilang tukso ng diablo. Ito po ay nasa Santiago 4, versikulo 7. Labanan ninyo ang diablo. Salansangin, labanan, bunito ng tabak. Ito po ay nasa Efeso 6, versikulo 11. Upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Isuot ang buluting ipinagkaloob sa mga banal na nakasulat sa Efeso. Wala. Isulat ang buluting ipinagkaloob ng mga banal na nakasulat sa Efeso 6, versikulo 10 hanggang 18. Talatang 14, baywang na nabibigisan ng katotohanan. Talatang 14, dibdib na natatakpan ng baluti ng pagkamatuwid. Talatang 15, mga paang may panyapak na pagiging handa sa pangangaral na mabuting balita na pakikipagsundo sa Diyos. Talatang 16, katawan nagsasalansang ng kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab ng palaso ng masama. Talatang 17, ulo nagtatakpak ng helmet ng kaligtasan. Talatang 17, makidigma sa pamagitan ng tabak ng Espiritu ang salita ng Diyos. Amen. Pagariin si Kristo sa buhay. Ito po ay mababasa natin sa Roma 13:14. Ang Panginoong Hesus Kristo ang pagariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaan ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Si Kristo lamang upang bigyan. Si Kristo ang nasa akin ay dapat magtagumpay. Gamitin ang salita ng Diyos. Si Jesus ay nanalangin at tumawag at hindi tumawag ng kanyang mga anghel para tulungan siya nung siya tuksuin siya sa Mateo 4, versikulo 1 at saka 11. Ngunit 3 beses sinabi niyang ginapit ang kasulatan laban kay Satanas sa mga talatang 4, 7 at 10. Ano po ang mga bagay na yun? Nang si Pues tuksuhin ni Satanas na gawin mong bato ang tinapay nito. Ngunit sabi ni Satanas, hindi lamang nabubuhay ang tinapay, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Sabi pa niya rito, hindi lamang nabubuhay ang tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nung sinabi ni Satanas, gawin mong bato ang tinapay na ito. Ngunit ang sabi ni Jesucristo, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na nabubuhay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Tumayo sa dakong pagsalakay, ipakita ang isang matagumpay na pamumuhay. Gamitin ang kapangyarihan ng inyong kalooban sa pamagitan ng pagsasabi ng hindi ako magkakasala. Ipinasya ko sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na sumasa akin at sa pamagitan ng kanyang biyaya na mapaglabanan at mapagtagumpayan ang kasalanan. Hingin ang paggabay ng banal na Espiritu. Gagabayan tayo ng Espiritu upang malaman kung ang isipan ay ayon sa pagnubay ng Espiritu o isang lalang ni Satanas sa atin. Panalangin, Efeso 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Hingin mong luklukan ka ng dugo ni Kristo. Laging tumatakot si Satanas kung mayroong dugo ni Kristo. Ito po ay mababasa natin sa Apokalipsis 12, versikulo 11. At si Satanas kanyang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Pangwakas, kung ikaw ay nagkasala, ikumpisan sa Panginoon ang angkinin, ang kapatawaran. Pangwakas na po ito. Kayong tumawa. Serious po siya. Kung ikaw ay nagkasala agad mo ito ikumpisan sa Panginoon at angkinin ang kapatawaran ayon sa kanasulat sa 1 John 1:9 at siya at sa tumindig ka muli, punutin mo ang iyong tabak. Ang salita ng Diyos. Ate Marlene. Ate, ulitin mo daw. Ate, ulitin mo daw yung... Ate Marlene, ulitin mo daw yung gano'n.